Everybody say praise the Lord. Malapit na po ang ating pagtitipon sa darating na ating conference and foundation anniversary ng Holy Place. Napaka-importante po na tayong lahat ay magpakailanpaman hindi manghihina. Kailangan po ito ay magpatuloy hanggang kung kailan tayo pagkalooban ng ating Panghinoong Hesukristo ng buhay sa sanglibutang ito. Bakit? Sapagkat hindi ito ating kalooban. This is not our own will, but this is the will of God. Yung sinabi ni Lord Jesus Christ, I must work the work of Him that sent me and to finish His work. At ano ang work ng ating Panginoong Hesukristo? To save sa mga tao sa buong sanglibutang ito. Para iligtas. So para yung mga maliligtas ay magsiserve sa Kanya. Magliligtas pa ng marami. Katulad sa buhay natin, niligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan huwag na tayong mawala sa kaligtasan. Bagkus tayo ay lalo pang magliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Kaya itong pag-gather natin every year, June 15, isa itong pagkakataon na maipakita natin sa ating buhay na Diyos, na ating pinaglilingkuran, na hinohold natin ng matibay yung ating profession of our faith. Basahin po natin sa Hebrews chapter 10, 23 hanggang 25. Praise the Lord. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. Habang naghihintay tayo sa pagbalik ng Diyos, o habang naghihintay tayo kung kailan tayo kunin ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan let us hold fast the profession of our faith without wavering. Kailangan hindi tayo mag-waver, yung bang magbalod-balod, tossed to and fro by the wind. Kinakailangan tayo ay magpakatibay pa. Lalo pang mag-abound, lalo pang magpakatibay, magsasagana sa buhay na Diyos. Sinabi dito, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Itong ating pagtitipon sa pangkalahatan this coming June 15, ito yung pagbibigay sa atin ng pag-i-encourage sa bawat isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa na itinuro ng Diyos sa buhay po natin, na pinagpagawa ng Diyos sa buhay po natin. Let us provoke one to another unto love and unto good works. Praise the Lord. Ibibless tayo ng ating Panginoong Diyos. At not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating itakwil ang ating pagtitipon sa isa't isa, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. It can never be less. Hindi ito magle-less, but the more and more and more. Praise the Lord. Yan ang nakasulat sa kanyang banal na salita, as we see the day approaching. Habang dumarating ang araw ng pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi na natin ito pakawalan. So nagmamatter na lang ito sa faith natin sa Diyos. Remember, faith is the victory that overcomes the world. Marami pa tayong mga June 15 na isi-celebrate, and the more and more pa ang maliligtas na mga kaluluwa. More and more pa ang mga kongregasyon na mabubuksan.
more and more pa ang mga kongregasyon na mai-establish. More and more pa ang mga spiritual workers na magdagdag. More and more pa ang mga anak ng Diyos sa paggawa ng mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Lalo pa tayong mag-abound, lalo pa tayong magsitibay sa paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! At ito ay pagtibayin natin dahil ang ating objective, this must be unto the end, hanggang sa katapusan ng ating buhay sa sanglibutang ito, without wavering, without fainting, but steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Basahin natin Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Para hindi masayang yung ating nasimulan, para hindi masayang yung ating natutunan, kinakailangan talaga maging steadfast tayo hanggang sa wakas para maging partakers tayo of Christ. Partakers of what? Partakers of His glory in His kingdom. Partakers of all His good promises. Kaya yung unang verse binasag kanina, because He is faithful that promise. Faithful siya na nangako. Kaya mga anak ng Diyos, kailangan lahat saan man ang pagliligtas ng Diyos na ginawa sa iba't ibang mga dako, sa iba't ibang mga kongregasyon, sa iba't ibang mga bansa, dapat lahat makapagpatuloy, dapat lahat makapag-endure para sa ganun. Hindi maging useless ang nasimulan, hindi maging walang kabuluhan ang namulatan sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na ito mahinto. Mag-abound na ito, mag-abound. Kahit after our generation, next generation will take over the work of the ministry. And this will become more and more. Lalo pa itong sasagana. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Let us fill up the ranks. Praise the Lord. Ang importante nito, there will be a so-called reunion. Ang importante nito, there will be a so-called gathering together sa bawat isa po sa atin. Basta importante, walang makaagaw sa korona ng buhay sa bawat isa sa atin. Basahin natin Revelation 3:11. Praise the Lord. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Yes. Yes. May mga pagkakataon na matatawag nating hinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang pagbalik ay very quick. Bigla ba? So, dapat makot tayo, masumpungan tayo na walang nakakaagaw magpakailan paman sa corona, sa crown of life. Praise the Lord. So para walang makaagaw sa crown of life, ito na yung ginagawa natin. Let us provoke one another unto love and unto good works. Let us not forsake our assembling one to another. Huwag nating gagawin. Huwag nating kalimutan ang mga bagay na yan. Let us hold fast the profession of our faith. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Para kung sakali man, sinabi niya dito, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So yan ang pinaka-objective dito. Hindi yung nagagather tayo sa every June 15 for nonsense. No. Nagagather tayo for June 15 dahil hinuhold natin yung ating profession of our faith without wavering. Nagagather tayo every June 15 para sa ganun, lalo pang mag-provoke ang bawat isa sa kanyang kapwa unto love and unto every good works. Praise the Lord. Kasi sinabi diyan, He is faithful
and He will do it. Faithful ang Diyos sa kanyang mga pangako sa buhay natin at gagawin yan ng ating Panginoong Diyos. Maging kabahagi lang tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga gawain na pinapagawa niya sa buhay natin. Pero wala tayong ibang ituturo nito. Kung magkaroon tayo ng matupad na yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin, siya yan, wala nang iba. Hindi tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya masarap maniwala sa Kanya, masarap manindigan sa Kanya, masarap makinig sa Kanyang mga payo, sa Kanyang banal na salita. Kaya yung profession ng ating faith na kailangan wag itong mag-waver, magpakailan paman. Praise the Lord. Bakit? Basahin natin. 1 Thessalonians 5 verse 24. Praise the Lord. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Yes, He will do it. Gagawin niya ang kanyang mga ipinangako. Gagawin niya ang lahat ng kanyang pinahayag. Gagawin niya ang lahat ng kanyang pinangako sa kanyang banal na salita. Na kung saan yung binasa kanina sa mga unang verses, more and more yung ating direksyon ng ating paglilingkod. Kaya wag magpakailan pa man manghina. Wag mag-waver. Do not do that. Wag nating gawin yan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na walang malaglag, walang mapahamak, walang manghihina, lahat ay ma-preserve, lahat ay ma-sustain, lahat ay maliligtas pagdating ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, ang gusto lang ni Jesus Christ sa atin, na huwag tayong malipat sa pagkakasala na naman. Huwag tayong malipat sa kasamaan na naman. Inilagay na tayo ni Lord Jesus sa bagong buhay. Iniligay na tayo ni Lord Jesus sa buhay na matuwid at banal sa kanyang presensya. At hindi basta-basta ang ginawa niya sa buhay natin. Hindi basta-basta ang proseso na ginawa ng Diyos sa buhay natin. God was so patient for this. God was so understanding for this. Ngayon na mold na tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ingatan natin ito ng husto. Let us keep this. Let us be steadfast. Let us be unmovable na wala nang mapunta sa kasamaan. Praise the Lord. Wala nang mapapahamak. Basahin natin. 2 Thessalonians 3 verse 3. Praise the Lord. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Yes. The Lord is faithful. If you believe in Him, you will never fail. If you believe in Him and put your trust in Him, you will never be prostrated. God is so faithful. Praise the Lord. Blessed is the man that trusted in God. Yan ang totoo. But the Lord is faithful. Who shall establish you? See? Isa na kanyang objective sa atin, to establish us, to make us strong, to make us abounding in the works of the Lord, to establish us, and keep you from evil. Na magpakailan pa man, ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa anumang ikasasama ng ating buhay. Ikakasama ng lahat ng anggel ng ating buhay. Dito man sa physical, dito man sa mundong ito, lalot na sa ating hinaharap na buhay sa future. Kaya sa June 15, dito natin makikita ang mga kapatiran sa iba't ibang mga kongregasyon. Dito natin mapakita kahit pa man ang ating buhay as a living testimonies. Praise the Lord. Kung baga pa, kung sa sanglibutang ito, pag merong gatherings, paggaraan ng ng mga suot, paggaraan ng mga alahas, paggaraan ng mga kung ano-ano pang mga kokorantong sa katawan, they are proud to show it to the people. Iba-iba ang kanilang pinapakita.
Pero ito sa buhay natin, itong pag-gather natin, sa bawat isa sa atin na pagkakataon na may mga darating dito na mga members natin na hindi natin magpakailanpaman nakakasalamuha ang iba sa kanila. Like you, Davao Congregation. Hindi kayo laging nakakasama sa akin the moment mag-visitation ako, the moment may mga schedules ako sa iba't ibang mga kongregasyon. At kahit naglilibot na ako, there are some members na hindi ko pa na-met magpakailan pa man. Hindi lahat na may met ko. Now, just in case magpunta sila dito, that is now the moment, that is now the time to hear our life testimonies. Praise the Lord. Na maging ihimplo tayo sa kanila. For what purpose? To encourage them. To provoke them, not unto negative side, but unto the positive side. At least pag uwi nila sa kanilang congregation, respective places, may nakuha sila na nakapag-encourage sa kanila. May nakuha sila na magbibigay sa kanila ng improvement sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Mag-increase yung kanilang faith, mag-increase yung kanilang knowledge, yung kanilang understanding. Kaya lahat tayo, huwag kayong mahiya. Praise the Lord. Be a testimony unto them. Be a living example unto them. We have to provoke them to good works by our zealousness. Kaya ayaw ng Diyos, manghina ka kasi walang makukuha sa iyo na ikabubuti, kundi discouragement. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat tayo, walang wag mag-waver. Walang mag-waver. Praise the Lord. See to it ang epekto ng buhay na idudulot mo sa ibang tao na mapoprovoke sila. Hindi sa kahinaan, sa kamalian, sa kasamaan, but mapoprovoke sila sa iyong zealousness, sa iyong fiery-ness, sa iyong faithfulness. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Corinthians 9 verse 2. Praise the Lord. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many. See? Anong ibig sabihin ng forwardness of your mind? Advance ka. Ahead ka. Ibig sabihin yan, you are advanced sa isip mo, sa mentality mo, sa actions mo, sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. Kung sa spear pa ng Holy Place International Ministry, tayo yung spearhead, tayo yung nasa unahan. Praise the Lord. Kaya mga anak ng Diyos, ingatan ninyo ang buhay ninyo. Ingatan ninyo ang testimony ninyo. Ingatan ninyo ang inyong kaligtasan. Kasi dadagsain tayo ng mga kapatiran natin dito. At dapat makita nila sa atin yung forwardness of our mind. Praise the Lord. Na pwede nilang i-recommend. Sinabi dito, for which I boast of you to them of Macedonia. You are worthy of commendation to other congregation. You are worthy of commendation as a good testimony because your zeal provoked too many. Sinabi dyan, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Praise the Lord. Marami masyado. Very many ang na-encourage, ang nahagit, ang na-challenge. Hindi negative, but positive. Maraming na-challenge sa good direction, not bad direction. Maraming na-challenge sa righteousness, hindi doon sa wickedness. Kaya yan ang purpose ng Diyos. Bakit tayo pinagtitipon? Kaya magpakatibay tayo. Praise the Lord. Marami pa tayong pagtitibayin. Marami pa tayong ipoprovoke unto good works. Marami pa tayong ipoprovoke unto love.
Kaya dapat hindi ito mahinto, magpakailan pa man. This has to continue. This should not be stopped. Itong gawain ng Diyos, itong kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. It is God that is working in us, both to will and to do His good pleasure. Praise the Lord. Basahin natin yan. Hebrews 13:1. Praise the Lord. Let brotherly love continue. Yes. Kailangan patuloy yung ating pag-iibigan as brothers and sisters in Christ Jesus. Patuloy yung ating pag-iibigan sa pagsuporta sa mga nangangailangan. Nag-post si Pastor Junior na nakalipat na sila ng kanilang maarkilahan. At saka nag-express siya doon ng pasalamat sa ating buhay na Diyos. At sinali niya doon ang mga kapatiran, ang mga officers ng ating government who are part of the so-called success sa kanilang pag-avail ng malipatan as place of worship. Because of love, because of prayers, because of our concern, because we communicate, because we are itong concern tayo sa kanila, then nagkaroon yung pag-ibig. Bakit nagkaroon ng fulfillment? Dahil may pundo tayo. Bakit nagkaroon tayo ng pundo? Dahil naglalagay ang mga anak ng Diyos. Bakit naglalagay ang mga anak ng Diyos? Out of love. At sa love na yan, let this continue. Bakit? The power of God will never stop. This will abound. This will continue more and more. Mag-abound tayo more and more. Hindi na ito mahihinto by the grace of God. Lagi nating alalahanin, He is faithful, that promise. Lagi nating aalahanin, He is faithful and He will do it. Pag sinabing He will do it, idadaan niya sa atin. Pag sinabing He is faithful, we are part of that faithfulness. So dinadaluyan tayo ng faithfulness ng Diyos. Dinadaluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. We are part of His faithfulness. We are part of His love. And let this continue. Praise the Lord. Kailangan ito magpatuloy. At ginagawa natin ito by faith. Yung tinatawag na faith, work of love. Gumawa ka by faith because of your love. And remember what faith is. Faith is the victory that overcomes the world. So, ibig sabihin yan, gagawin ka ng Diyos as an overcomer, as a victorious, as a successful one, as a prosperous one. Bakit? Dahil sa faith mo sa ating Panginoong Diyos, yung pag-ibig mo na itinuro ng Diyos sa buhay mo, you have done it and you are doing it and doing it again and again. Let love continue. Praise the Lord. Basahin natin Galatians 5 verse 6. Praise the Lord. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yes. That is very acceptable and counted as valid, as so-called matatawag nating appropriate. Ano yun? Not circumcision, not uncircumcision, but faith which worketh by love. Praise the Lord. Yung ating pananampalataya out of the Word of God, nag-increase yung ating faith. Ating in-apply sa ating buhay out of our love. Diyan sa ating kapwa, diyan sa ating ministry, diyan sa ating Panginoong Hesus
Kristo. So itong paggagather natin every June 15, this is a matter of sharing of love one another. Dami nang natulungan ng mga kongregasyon natin sa happy sharing. Ang dami nang natulungan ng mga pastors sa tithes of tithes. Ang dami nang natulungan ng mga kaluluwa sa paggamit ng Diyos sa inyo at paggamit ng Diyos sa amin. So, ibig sabihin yan, ang pag-ibig ng bawat isa sa atin, this serve to others. No? Naglilingkod ito sa iba. Kaya, pag nakita ng ating Panginoong Diyos ang matibay nating pag-ibig at pananampalataya at ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos, dadagdagan pa ng Diyos yung ating kakayahan. Dadagdagan pa ng Diyos kasi siya lahat ang mihawak nito. Basahin natin dito sa Galatians 5:13. Praise the Lord. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Yan. What is liberty? Liberty, that is a freedom for someone. What you can do, what you want to do. Yung bang may kalayaan ka, gawin ang something. May kalayaan ka, puntahan ang lugar. May kalayaan ka, ano man yung gagawin mo. Anong irerender mo sa kapwa mo. You have all the freedom, but do not use that liberty. Do not use that freedom for the flesh. Para mangaway ka lang. Para maghatol ka lang sa kapwa mo. Para magsamantala ka sa kapwa mo. Para mag-commit ka ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Because you have all the freedom to do it. No, do not ever. But use that liberty, use that freedom by love and serve one another. Gamitin mo yan ang pag-ibig mo at ang pag-serve mo one another. Praise the Lord. Diyan natin gagamitin ang liberty na binigay ng Diyos. Alam mo, habang ginagawa natin ito, at patuloy nating pinagtitibay ito, at patuloy nating ginagawa ito, malugod yung nasa langit. Lalo tayo papagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga gawain. Lalo tayong pagtibayin ng Diyos. Lalo tayong sakdalin ng ating Panginoong Diyos. Lalo tayong gawing karapat-dapat sa kanyang mga gawain. At ang tendency niyan, wala nang iba. God will bless the ministry. God will make us fruitful. Yan na yung sinabi ni Jesus Christ. The objective of Jesus Christ of calling us, that He will ordain us, that He will command us to go and bring forth fruit, much fruit, and that fruit must remain. So, mag-increase ang ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Kanina, nung nagpunta kami sa rehabilitation center, nagkaroon na kami ng grouping. So, nandun ako nabilong sa first group, first table. There were 7. Kasi 7 ang mga pastors nandoon. So, dinivide ng 7 grupo. And there were 102. Lahat sila nandoon, mga nasa rehab, under sa rehabilitation center. So sabi ko sa kanila, ang aming paglilingkod sa inyo, not only here. Kahit makalabas na kayo dito, we will serve you. Ang aming pagsiserve sa inyo, not until here only. Kahit makalabas na kayo. Kung makalabas na kayo, ang aming paglilingkod sa inyo until you grow old. Depende na lang sinong mauna sa atin. Basta habang buhay kami, we will serve you until death. Praise the Lord. Yun ang objective na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ko sa kanila, where can I get
your address, your contact number, so that if ever you finish yung inyong pag-rehab dito. Sabi ko, most of you here, what is your case? Anong kaso nyo? Drugs. Most of you here, saan kayo galing? Sa prisuhan. Ni sumagot, but not all of us came from the prison cell. Not all of us were caught by the authorities and put us into prison cell and filed a case against us. But there are some here who are volunteers, who volunteered to surrender to the government and subject to the process of their cure. Sabi ko, that's good. So lumapit ako doon sa staff. Sabi ko, sir, do you have list of names and address sa lahat nandito and contact number? Can I request a copy for that? So that if ever they might release, I can still have the chance to visit them, regardless where they are. Nagtanong ako kanila sa grupo namin, kayo, taga saan kayo? Sabi ng isa, ako po taga Davao de Oro. Ikaw, taga saan ka? Ako po taga Davao Oriental. Ikaw, taga saan ka? Mostly, siyempre kaya Region 11 yan dito lang yan, sa Mindanao. Sabi ko, nakakapunta nga ako ng ibang bansa just to visit somebody. Kayo pa nandito lang kayo, isang isla lang tayo sa Mindanao. Hindi ko kayo mabisita. Na-touch po sila. Praise the Lord. They were touched. And time will come, God is giving me a leading na hindi lang kami magsalita doon, but I would like to ask some of them to keep their testimonies what they receive sa aming pag-serve sa kanila sa Word of God. At least marinig din natin yung kanilang experience. Praise the Lord. Lagi kong sinasabihan nila, we have still hope. We are not hopeless. But without Jesus, we are hopeless. But there is Jesus to give us hope. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Look up, look at my life. Tingnan niyo yung buhay ko. Nung wala pa si Jesus na aking tinanggap at aking pinaniwalaan ng buong puso, I was possessed by the devil. I was in prison. Nakatalikala yung kamay ko, nakakulong ako sa selda. Pero talikala na hindi nakikita, selda na hindi nakikita, I am a slave and prisoner of Satan. That is why hindi ako makaalis-alis sa aking kasamaan at kasalanan. But when Jesus Christ preached to my life by the gospel, lumapit ako sa Kanya. Then He set me free from the captivity of Satan. Now I become the temple of God. I become the instrument of God to do His works. Not meaning to say lahat kayo magpastor, but the body is many parts. Basta as long kabahagi ka ni Kristo, it doesn't matter. Praise the Lord. Tapos, it so happy nasama ko si Pastor Alan. He testified the calling of God sa buhay niya. And they were so blessed. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Let us provoke other people unto love and unto good works. Praise the Lord. So, walang ibang tendency nito. Bakit hindi tayo mag-fade away? Bakit ayaw ng Diyos mag-waver tayo? Dahil pinagtitibay tayo ng Diyos for the work of the ministry. Paramihin tayo ng ating Panginoon Diyos. As much as possible, magbunga tayo, mag-increase tayo. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo yung heart of God. He doesn't want that any shall perish, but all must be saved, but all must come to repentance. Let us believe on that. Let us do it in His name. Praise the Lord. Anyway, kung kanya yung statement, kung kanya yung revelation ng kanyang isip, ng kanyang puso, then let us say, Lord, here I am. Use me. Lord Jesus, here I am.
Make me part of your agenda. Make me part of your plan. Make me part of your love. Make me part of your purpose on earth. Saving the people of the world. So yan. Ayaw, hindi mahinto itong ating pag-gather. Praise the Lord. Because this is bound to increase, not to decrease. This is bound to success, not defeat. Last verse basahin natin, or verses. 1 Thessalonians 3:12 hanggang 13. Praise the Lord. And the Lord make you to increase and abound in the love one toward another, and toward all men, even as we do toward you, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Yes. Praise the Lord. Believe it. Accept it. The Lord make you to increase. It is not sino pa man. It is not sino pa man. It is not sino pa man. It is not your pastor. It is not your senior pastors. It is not your lahat sino pa man sa mundong ito. But the Lord. Praise the Lord. The Lord make you to increase and abound in love one toward another. You can never abound. Di ka pwede mag-abound if you don't have anything. Ano i-abound mo kung wala ka? Pag sinabi ng Diyos, the Lord will make you increase. Mangyayari yan. Pag sinabi niya, the Lord will cause you to abound, mangyayari yan. In His own mighty way. Praise the Lord. Minsan kasi si Satanas ganito yan eh. Pag sinabi niya, mag-abound kayo sa mga gawain ng Diyos, minsan binabaliktad ni Satanas, hoy, pakinggan nyo, mababawasan naman yung inyo, mawawala naman yung sweldo ninyo. Puro mga negative ang sinusulsol. Akala mo, may isa sa atin dito makadugtong ng buhay natin. Akala mo, sino sa atin dito makagawa ng kahit ng isang bigas? No! If God will not grant it and cause us to have it, wala tayo lahat. Praise the Lord. Kaya importante yung faith natin, work by love. Kasi naniniwala tayo kung hindi dahil sa Kanya, we have nothing at all. But if we please Him, He will add more and more. Pag sinabi ng Diyos, I will make you to increase, mangyayari yan. Praise the Lord. Pag sinabi niya, I will cause you to abound, mangyayari yan. Not in our own way. But because we believe Him, because we love Him, because we offered our lives para maging kabahagi ng ating Panginoong Hesus Kristo. And the Lord make you to increase and abound in love toward another. There is no love without giving. Pag sinabi ng Diyos, I will cause you to abound in love, you are resourceful to others. You are helpful to others. You are giving to others. Pag gawin ka ng Diyos to abound in love, to love one another, sigurado yan. God will enrich you. Not of yours. Not of your own. Siya yan. And toward all men, we cannot go outside toward all men except we have done it first among us. Gawin muna natin sa sarili natin. Praise the Lord. Let us abound in love one another. Dito muna tayo. Among ourselves. Among our brethren. Pag makita yan ng ating Panginoong Diyos, God will bless us. God will bring us outside, even to all men. He is not ashamed of us to bring us outside. To bring us to all men. Hindi siya mahihiya sa atin. Ipapadala niya tayo sa labas. Sinabi diyan, toward all men, even as we do toward you.
to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, in the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. So habang gumagawa tayo, wag mong haluan ng kalokohan. Habang gumagawa tayo, huwag kang lumihis bigla sa ibang direksyon. Habang gumagawa tayo, huwag kang magtago-tago ng kasalanan. Habang gumagawa tayo, you must be unblameable. You must be unblameable in holiness before God. Tingnan natin yan. Tuloy-tuloy yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga naunang mga verses na mention na dyan, He is faithful that promise. He is faithful and He will do it. Ano yun? Ano yung mga bagay na yan? Yung sinabi niya, I will increase you. I will make you to abound in love toward one another. Praise the Lord. And sabi dyan, even toward all men. Kaya yan ang magiging senaryo pag tayo lahat nagpakatibay sa Diyos, hold fast the profession of your faith without wavering, and let us consider to provoke unto love and to good works, and let us not forsake the assembling of ourselves together. Yan, tatlo na yan. Don't waver of the profession of your faith. Provoke others to love and good works, and do not forsake the assembling of ourselves together. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Itong lahat sa Kanya. Kanya ito lahat. Maniwala tayo, manalig tayo sa Kanya. Magpakatapang tayo, magpaka-strong tayo sa ating Panginoong Diyos. Be prepared, be ready for the coming works of the ministry. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.